Ang panimulang kwento ng Chapter 39. Gusto niya ng mga direktang sagot. Nakatayo sa ibabaw ng dalawang tolong bosses. Binigyan niya sila ng isang malinaw na pagpipilian, ihayag ang secret stronghold ng demonic cult sa Star City. O magbayad gamit ang kanilang mga buhay. Dahil mabilis silang nakatipo ng isang maliit na hukbo sa tulong ni Yeche, napagtanto ni Suhong na matagal nang nagtatago ang cult sa mga anino ng lungsod. Gayunpaman, tumangging magsalita ang assassin boss, determinado na isama ang batang mandirigma sa kanyang pagbagsak. Para iligtas sila, naghagis ang envoy ng isang flashbang sa ere at nagmungkahi ng mabilis na retreat. Gumana ng perpekto ang distraction, na nagpahintulot sa mga sugatang leaders na makatakas. Nang mawala ang banta, bumagsak si Suhong sa lupa dahil sa labis na pagod. Alam niya na ang kanyang dambuhalang free element attack ay ganap na nag-drain sa kanyang spiritual energy. Kung nagpatuloy sa pakikipaglaban ng dalawang Tier 4 fighters na iyon sa halip na tumakbo, tiyak na nasa malalim siyang problema. Dahil sagad na ang lakas, mabilis niyang ini-activate ang kanyang healing technique para gamutin ang sarili. Gusto niyang mag-recover ng mabilis para makabalik siya at mapanagot ang traitor na si Yeche. Sa mas malayo, ang dalawang sugatang bosses ay tumatakbo sa kagubatan. Napagtanto sa wakas ng assassin boss na ang atake ni Suhong ay isang bluff lamang para bumili ng oras. Ngunit nagbabala ang natatarantang envoy na hindi nila pwedeng maliitin ang ganoong uri ng monster. Sinubukan ng assassin na magdahilan, na ipinupuntong Tier 4 experts pa rin sila habang ang bata ay Tier 2 lamang. Gayunpaman, sinabihan siya ng natromang envoy na manahimik, na ipinapaalala sa kanya na ang kanilang mga elite squads ay nawasak sa loob ng ilang segundo. Tumama sa kanila ang nakakahiyang katotohanan. Isang Tier 2 na kabataan ang nagpuwersa sa dalawang makapangyarihang Tier 4 commanders na tumakbo para sa kanilang mga buhay. Kung may makakaalam man nito, sila ang magiging laughingstock ng martial arts world. Doon naman sa Star City Martial Artist Base, kinakabahang naglalakad pabalik-balik sa kanyang opisina ang mastermind na si Yeche. Natatakot siya na matuklasan ng City Lord ang kanyang ilegal na blockade bago pa siya makakuha ng patunay sa kamatayan ni Suhong. Isang biglang mensahe ang nag-flash sa kanyang communication crystal, na nagdala ng pinakamasamang balita. Ang mamahaling assassination plot laban kay Suhong ay ganap na nabigo. Agad na nagpanik si Yeche, dahil buhay pa si Suhong. Usapin na lamang ng oras bago ma-expose sa lahat ang kanyang secret alliance sa demonic cult. Dahil alam niyang tapos na ang kanyang buhay kung mananatili siya, mabilis na nag-impake ng mga gamit si Yeche para tumakas sa Star City bago pa siya mahanap ng City Lord. Habang nagmamadali patungo sa kanyang SUV, galit na isinampo niya si Suhong. Isinisisi ang lahat sa batang henyo na pumatay sa kanya. Tapos na ang buhay ni Yeche kung mananatili siya. Mabilis na nag-impake ng mga gamit si Yeche para tumakas sa Star City bago pa siya mahanap ng City Lord. Bago pa man siya makapasok sa loob ng kanyang sasakyan, isang dambuhalang cage of fire ang sumabog at bumatag sa kanya. Humakbang si Suhong palabas mula sa mga anino, na pinalilibutan siya ng uyam at nagtatanong kung saan niya inaakalang pupunta. Na-trap at desperado, nagpakawala si Yeche ng kanyang peak Tier 3 energy. Sumugod siya pasulong gamit ang isang malakas na palm strike. Habang sumisigaw na ang isang hamak na Tier 2 brat ay hindi pwedeng tumingin ng mababa sa kanya. Madaling iniwasan ni Suhong ang strike gamit ang nakakamanghang bilis. At kalmadong sinabi kay Yeche na ang mga ranks ay wala ng halaga ngayon. Instantly, naghatid si Suhong ng isang malakas na thrust na sumaksak kay Yeche ng diretsyo sa dibdib. Habang ang namamatay na opisyal ay bumagsak pabalik sa kanyang sasakyan, napagtanto niya na ang kalaban niya ay isang tunay na monster. Ang sasakyan ay sumabog at naging isang fireball habang naglalakad palayo si Suhong. Isang kalapit na grupo ng mga martial artists ang nanood sa katahimikan. Nagulat na ang isang Tier 2 teen ay katatapos lang sumabog at tumalo sa isang peak Tier 3 official sa mismong sikat ng araw. Di nagtagal pagkatapos, isang fleet ng mga opisyal na luxury cars ang dumating, at ang City Lord na si Wang Ni ay bumaba sa kalye. Ang mga onlookers ay nagsimulang magbulungan ng kinakabahan nang makita siya, dahil alam nilang katatapos lang pumatay ni Suhong ng isang opisyal.
Mabilis silang nagpasya na mag-testify para sa bata. Nagpaplanong tawaging pagtatanggol sa sarili laban sa tiwaling na si Yekie. Gayunpaman, natulala ang karamihan ng ganap na baliwalain ng City Lord ang nasusunog na kotse. Sa halip, nagmadali itong lumapit kay Su-hong na parang isang overprotective parent, na tinitiyak na ang kanyang paboritong prodigy ay ligtas at walang galos. Nang mapansin ng City Lord ang pambihirang 3-star purple bamboo sa kamay ni Su-hong, lubos itong namangha sa pambihirang swerte ng bata, habang si Su-hong naman ay nakaramdam ng matinding pagkailang mula sa biglaang paglalambing na ito. Tumingin sa nasusunog na wasak na sasakyan sa malapit. Seryosong humingi ng buong paliwanag ang City Lord sa kung ano ang totoong nangyari. Di nagtagal, habang nakaupo sa loob ng pribadong limousine ng City Lord, natapos na ni Su-hong ang pagpapaliwanag sa mga nakababaliw na kaganapan ng kanyang magulong linggo. Ang City Lord ay naupong tulala sa gulat, sinusubukang iproseso ang hindi kapani-paniwalang kwento ng isang Tier 2 kid na nakaligtas sa 8 araw na pangangaso ng mga Tier 3 at Tier 4 na kaaway. Inisa-isa niya ang mga imposibleng fits, tulad ng pagpabagsak sa mga Tier 3, pagkakasugat sa 2 Tier 4 bosses, at pagkuha sa isang pambihirang treasure, habang si Su-hong naman ay nagkibit-balikat lamang at kinumpirma ang lahat ng ito. Sa labis na pananabik na magkaroon ng ganoong pambihirang henyo sa kanyang panig. Hinawakan ng City Lord ang mga balikat ni Su-hong at seryosong nagtanong kung gusto ba nitong pakasalan ang kanyang 40 na anak na babae para magpalaki ng bagong henerasyon ng mga makapangyarihang warriors. Namumula at natataranta, nakiusap ang batang henyo sa matanda na itigil ang pagbibiro at mabilis na ibinalik ang paksa sa tunay na banta, ang demonic mastermind na malamang ay nagtatago pa rin sa lungsod. Sumang-ayon ang City Lord at nagbabala na hindi na uulitin ng cult ang kaparehong pagkakamali at maaaring magpadala na ng mga Tier 6 o 7 Grandmaster sa susunod na pagkakataon. Ang Star City ngayon ay masyado nang maliit para panatilihin siyang ligtas. Ang pinakamainam niyang opsyon ay ang nalalapit na college entrance exam. Kung makakapasok si Su-hong sa isang top academy tulad ng Imperial Capital University, maging ang mga Grandmasters ay hindi mangangahas na galawin siya, na nag-udyok sa batang mandirigma na mangakong magtatagumpay, para protektahan siya hanggang sa araw ng exam. Nangako ang City Lord na magpapadala ng 2 elite squads ng mga martial artists para bantayan ang kanyang villa, na magpapahintulot kay Su-hong na ganap na mag-focus sa kanyang training. Pagkarating sa kanyang bagong tahanan, nagpanik ang kanyang nag-aalalang tita at tito nang makita ang kanyang madugong damit. Mabilis itong idinaan sa tawa ni Su-hong, na tinitiyak sa kanila na dugo lamang ito ng beast at siya ay ganap na maayos. Nang maglaon, mag-isa sa kanyang kwarto, binuksan ni Su-hong ang kanyang system stats, dahil sa kanyang mahirap na survival streak sa kagubatan. Mayroon na siyang dambuhalang ipon na higit sa 3,100 martial value points. Isinasaalang-alang ang kanyang mga opsyon. Napagtanto niya na kung ilalagay niya ang lahat ng kanyang points sa vitality ay gagawin siyang Tier 3. Ngunit iiwan itong mahina ang kanyang bagong spiritual power sa Tier 2. Dahil kailangan niyang manatiling ligtas sa loob ng lungsod upang maiwasan ang isa pang assassination, hindi siya makakalap ng mataas na halaga ng mga puntos sa mahabang panahon. Nagpasya si Su-hong na gumawa ng isang matalinong balanced build para sa kanyang survival sa pamamagitan ng paghahati ng kanyang points para i-upgrade ang parehong physical body at ang kanyang spiritual power. Sinusubukan ang kanyang na-upgrade na telekinesis. Madali niyang na-control ang isang baso ng tubig, na nagpapalutang sa likido sa paligid ng kanyang kwarto na may perpektong kontrol. Kinaumagahan, ang mga alingaw-ngaw ng nakakamanghang labanan ni Su-hong ay mabilis nang kumakalat sa Star City No. 1 High School. Sa loob ng mga silid-aralan, ang mga nasasabik na estudyante ay nagchichismisan tungkol sa kung paano di umano pinuksa ni Su-hong ang 100 cultists gamit ang isang solong hampas ng kanyang spear. Sa parehong pagkakataon, kumilos sina Chen Shan at Li Tu bilang mga supporters ni Su-hong, na bumibisita sa mga silid-aralan para ipagmalaki ang kanyang mga legendary deeds. Bagaman napagalitan sila dahil sa pangunguna sa isang klase kahit hindi pa nila turn. Isang naiinis na estudyante ang humarap sa kanila. Nagrereklamo na 1 linggo nang naghihintay ang kanyang klase para marinig ang kwento.
Lumalabas na nagkamali ang duo sa kanilang schedule at napunta sa maling silid-aralan. Ang drama na ito sa silid-aralan ay mabilis na natapos nang mapansin ng isang estudyante si Suhong na pumasok sa gate ng paaralan at sumigaw. Nang marinig ang biglaang ingay, lumingon-lingon si Suhong. Naganap na nalilito. Bago pa man siya makahakbang muli, isang dambuhalang grupo ng mga nasa sabik na estudyante ang direktang sumugod sa kanya na parang isang wild mob. Pinawisan ng malamig, nagtaka siya kung ano ang kanyang nagawa para habulin ng buong paaralan. At dito nagtatapos ang Chapter 39.